Parehong may claim sa South China Sea ang Pilipinas at Vietnam. Pero bakit hindi nag-aaway ang mga bansa natin? Hello, ako si Marites Vitug, Editor-at-Large ng Rappler. And this is Hindi Ito Marites. Hindi ito chismis. Everything I discuss here is based on verified info. In other words, hindi Marites. Noong Hulyo, ang mga Navy ng Pilipinas at Vietnam ay nagtipon sa Phuket Island sa Spratlys. Bukod sa meeting nila sa maritime security, nag-football, sack race, tug-of-war at nagkantahan pa sila. Hindi ito bago. Hindi lang natin napapansin. Ika-7 taon na ng gathering na ito. Natigil lamang nung pandemya. Balik tayo sa Phuket Island. Alam nyo ba na dati nating hawak to? Nagaw ito ng Vietnam sa atin noong 1975. Noong panahon na yon, wala tayong permanent detachment doon. Paminsan-minsan lang tayo nagpapadala ng mga sundalo doon dahil sa parola tayo nag-base. Malapit ito sa Phuket Island. Dinevelop ng Vietnam ang Phuket Island. Maraming buildings, maayos ang mga daan at may bunker pa sila. Pero wala nang galit ang Pilipinas sa Vietnam. Noong 2015, naging strategic partners tayo. Ito ang pinakamataas na diplomatic relations ng mga bansa. Sa Southeast Asia, Vietnam lang ang strategic partner natin. Ibig sabihin, malalim na ang pag-uugnayan natin lalo na sa security. Nung dumalaw si President Marcos sa Hanoi noong Enero, umigting palalo ang ating security relations. 2 kasunduan ang pinirmahan ni Marcos at ni Prime Minister Pham Minh Chinh. Ang focus ay ang pakikipag-ugnayan ng ating Navy at Coast Guards para sa mapayapang South China Sea. Nitong Agosto, nagdaos na ang Philippine at Vietnam Coast Guards ng kanilang kauna-unahang joint exercise. Sa Bataan to ginawa, may simulated fire at sea and search and rescue operations na pinagtulungan ng 2 puwersa. Gusto ng Vietnam at Pilipinas na magkasundo at magkaisa. Ito na kaya ang simula ng isang united front laban sa China? Para sa iba pang trivia videos kagaya nito, sundan ang Rappler sa YouTube, Facebook, X, Instagram at TikTok.